Napagdesisyonan na nga ni Eleazar na susundin na niyang kagustuhan ng kanyang kuya Jaime alang-alang sa kaligtasan ng kanyang anak. Ipinaalam ni Aling Nadia kay Moises na kakausap lamang niya ng kanyang ama, kumpirmado na si Christine nga ang nahukay sa construction site. Habang si Jaime ipinalam din niya kay Mercedes na alam na nga ng pamilya ni Christine ang tungkol sa kanya at wala silang dapat ipag-alala dahil hindi naman nila malalaman ang totoong nangyari kay Christine at wala naman ibang nakakaalam nito. Sinabi naman ni Mercedes na may iba pang nakakaalam sa totoong nangyari kay Christine, walang iba kundi si Diego at matagal na siya nitong ginigipit. Nagalit si Jaime sa kanyang nalaman at buhay pa hanggang ngayon ang anak ni Christine. Ang akala niya na tapos na ito pero hindi pala nilinis ng husto ang kalat ni Mercedes. Dapat kasi tinuluyan na niya ang sanggol noon pa man at sana wala na silang pinag-usapan ngayon. Yan kasi ang problema kapag pinapairal ang konsensya. Ang sabi ni Mercedes na hindi naman niya alam na maging problema ang bata ngayon. Sinabihan ni Jaime si Mercedes na siguraduhin lamang niya na hindi malalaman ni Rafael ang totoo dahil sa oras malalaman ni Rafael na anak niya si Moises, magkagulo lamang ang lahat at kailangan na niyang iligpit si Moises upang hindi ito maging sagabal kay Rafael sa kanyang pagiging pangulo. At kapag lumabas ito sa publiko na anak ni Rafael si Moises, it calls for families and loyalties. Kaya hindi niya papayagan na malaman ni Rafael ang totoo. Biglang dumating naman si Rafael at nagtataka siya kung bakit nandito si Jaime sa kanyang bahay. Samantala, sinabi naman ni Moises sa kanila ni Aling Nadia na simula sa pagkabata niya, nakita niya kung paano lunurin ng kanyang tatay Istong ang kanyang sarili sa alak sa pagkawala ni Ate Christine. Nagtanong si Melanie kay Moises na hindi ba niya ito nakilala si Christine kahit kailan. Ang sagot ni Moises na hindi dahil nung pinulot siya nito na kanyang ate at ama, isang taon na hindi nila nakita si Ate Christine. Doon nagsimula na gumuho ang mundo ng kanyang tatay Istong at palaging sinasabi nito na babalik sa kanila si Ate Christine. Kahit siya nga mismo ay umaasa na pagbigyan sila ng Panginoon na mabuo ang kanilang pamilya. Kaya pinayuhan ni Aling Nadia si Moises na tatagan niya ang kanyang loob dahil hindi nakakayanin ng kanyang tatay Istong kapag mawalan ulit siya ng isang anak. Habang si Mang Istong, hindi na siya makakapayag na mangyari ulit ito kay Moises ang nangyari kay Christine at hindi sila mawawala ng pag-asa para kay Moises. Ipaglalaban nila si Moises kahit anuman ang mangyari at hindi nila ito susukuan. Sobrang masaya si Jaime dahil dumating sa buhay ni Eleazar si Danica dahil kung hindi wala siyang alas na magagamit laban kay Eleazar. Nagkukunwari naman si Rafael na sang-ayon siya sa mga binabalak ni Jaime at nagtanong siya kay Jaime kung saan niya itinago si Danica. Ngunit hindi naman sinabi ni Jaime kay Rafael ang kinaroonan ni Danica dahil gusto ni Jaime na makafocus lamang si Rafael sa kanyang pagiging presidente. Gayon pa man, nagpatawag na nga ng press conference si Eleazar para ipaalam sa buong bansa ang kanyang pagbitaw sa kanyang katungkulan bilang Pangulo. Sobrang nagulat naman ang lahat sa desisyon ni Eleazar at sobrang masaya naman si Jaime dahil sumunod si Eleazar sa kanyang inuutos. Nagtataka din si Moises kung bakit hindi sinabi ni Eleazar na hindi siyang sumaksak nito sa kanya. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.